Hello, good morning. This is Architect Joshua. And today is solo lang tayo. So, punta tayo sa isa nating site. Magsisimula pa lang siya. Actually, talaga magsisimula pa lang dahil ito yung first step na gagawin natin before the construction. So, check natin kung ano yung mangyayari dito. Uy! Andiyan ka pala? Gusto mo manalo ng 200 pesos? Halika na't sumali dito sa palarong tinawag naming Find the Missing Item Challenge. Madali lang manalo. Ang kailangan mo lang ay hanapin ang item na to dito sa whole duration ng ating video. Pag nahanap mo na yung item sa video, screenshot mo lang at i-comment sa ating comment section. Ilagay mo na rin yung GCash number mo para pag nanalo ka, diretso send na agad namin yung inyong prize. Ang mananalo is randomly selected via comment picker ng Facebook. So random to. Kahit ilan yung sumali, meron ka ring pagkakataon na manalo. Pero syempre, dapat naka-follow and naka-like ka sa aming page at naka-public i-share yung video na pinagsalihan mo sa iyong wall. Ganun lang kadali. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na! Selling up. Okay, so andito na tayo sa site. And today is, tulad ng sinabi ko kanina, is gagawin natin yung dapat na gawin before every construction. Lalo na sa mga special cases like masyadong malaki yung lote na gagawan. So, kailangan ma-check natin yung mga boundaries ng ating lote. And ito is yung surveying. So, ang surveying is ginagawa ng mga geodetic engineer or mga surveyors in some cases. Pero, ang pinakamagandang kasama dyan is mga geodetic engineer. And for our case, ang kasama natin is si Engineer Roman Pineda. Si Engineer Roman Pineda is the, if I'm not mistaken, he is now the reigning president of the Geodetic Engineer Association in Nueva Ecija for 10 consecutive years. So, ganun siya ka-atinde. Papakita ko sa inyo yung kung sino siya and paparating naman na siya. Para ipakita ko kay Sir Hines. Andito na tayo. Ayan, so ito na yung ginagamit ng mga geodetic ngayon. Dati yung sinisilip pa eh. Nakikita ko dati para sa cameraman eh, no? Ngayon, GPS na. Ang tawag daw dito is RTK. Yan, so siya nga pala si Engineer Pineda. Siya is licensed geodetic engineer. Siya yung isa sa mga pinagkakatiwala ang katuwang natin dito sa industriya ng construction. Ang trabaho ng isang geodetic engineer ay higit pa sa simpleng pagsukat ng lupa. Sila ang mata ng proyekto bago pa man magsimula ang paghuhukay. Ang mga geodetic engineer ay mga expert pagdating sa precision measurement at spatial data. Sila mga profesional na gumagamit ang science and technology upang tukuyin yung mga eksaktong point and position sa ibabaw o sa ilalim ng earth. Sa madaling salita, sila ang mga surveyors na may mas malalim na technical na saklaw sa construction. So, today, ang trabaho nila is maglagay ng muhon dito sa site. So, para maging mas precise yung paggagawin nating bakod since this is a perimeter fence, kailangan maging mas mabusisi tayo sa paglagay ng mga bearings or yung mga points dun sa perimeter ng ating lot. So, isang pagkakamali lang is malaking diskusyon sa pagitan ng ating mga neighboring lots. So, mas mainam na mag-hire tayo ng mga geodetic engineers sa mga ganitong pagkakataon. Ayan, so tulad na sinabi ko kanina, ang first step natin is surveying. So, papakita natin yung mga muhon or ilolocate natin yung muhon sa mga ganito kalaki kasing lote like 1 hectare, kalahating hektarya, 1,000 square meter and above is kailangan na natin siyang i-survey bago mag-start kasi mas malaki yung problema pagka sinimulan natin yung dalok yung fencing na hindi yan sinesurvey, baka mamaya matayuan natin hindi natin lote. So may mga instances na ganyan. Meron ba nga natatayuan yung lote ng kapitbahay. So ang nangyayari, tapos na yung bahay, tsaka pa lang nila nalalaman na hindi pala kanila yung lote. So, malaking problema. So, sa project na to is magtatayo tayo ng 2-story residential. Pero, we are planning to build this in 2027. So, sa ngayon is maglalagay muna tayo ng fence para matambakan natin yung lot.
So, gagawa natin ito ng fence starting next week. Pero magpapatambak na tayo this week. Then, after the rainy season, magpapatambak ulit tayo para masiksik yung ating lupa. Then, kukontinue natin yung fencing. So, in 2027, early or mid-year, isisimulan na natin yung bahay. So, our client is from Switzerland and I'm looking forward na matapos na ng maganda. Maging maganda naman yung aming mga pag-uusap. Actually, maganda yung ginawa nila dito sa pagpipili ng contractor. Meron silang mga kinausap na 15 contractors, nag-shortlisting sila. And after the shortlisting is pinalad naman tayo na tayo yung manalo at mapili nila na mag-construct na itong kanilang dream house dito sa Pilipinas. Sabi nila, pag ang architect daw maputi, wala daw project kasi yung may itim na architect, sila yung lagi nasa site. Kaya, pasensya na kayo pagka nakikita niyo si Architect Joshua na maitim. Ang ibig lang sabihin nun is laging nakabilad, pero hindi ibig sabihin na maraming pera. Anyway, thank you for watching and see you dito sa next episode ng ating fencing project. Salvador Kabante Kadian. From start to finish walang iwanan. Ngarap mong bahay kami ang daan. Solid ang pundasyon, tibay ng